Batang nagbebenta ng pugo sa kalsada. Tumanggi sa libreng pagkain. Ang say kasi niya, take out na lang. Bakit kaya? Sa pagpasok ng bagong taon, bagong good news ang ating baon. Kagaya na lang ng viral post na ito na umani ng libo-libong komento. At umantig sa puso ng uploader na si Darlene at ng mga netizen. Sa post kasi, ikinuwento niya nang minsan may napadaan sa kanyang pastry shop na isang batang nagtitinda ng itlog pugo. Nang inalok daw niya ito ng libreng pagkain, imbes na enjoyin, ang sabi ng bata. Pwede po bang take out na lang? Kanino niya kaya ito dadalhin? Ang uploader ng viral photo, si Darlene, na may-ari ng pastry shop dito sa Batangas. Merong batang dumaan pero hindi ko pansin na may tinda siya. Binuksan niya na basta yung pinto tapos pumasok siya. Tapos sabi ko, oh, bakit ikaw nagtitinda niyan? Asan mama mo? Doon na nag-start yung conversation namin. Naantig daw ang puso ni Darlene nang alokin niya ito ng pagkain pero tumanggi itong kainin. Ipapasalubong na lang daw niya ang ibinigay na pagkain. Pero ang bata, hindi na raw niya ulit nakita. Ang good news, naispata namin ang bata sa likod ng viral na post na naglalako ng paninda niyang itlog pugo. Siya ang 9 na taong gulang na si Joey. Iniwan na raw siya ng kanyang mga magulang. Eh kung ganon, sino ang kasama niya sa bahay na nais niya sanang pasalubungan? Ang ibinebentang itlog pugo ni Joey, hindi raw basta inaangkat at direktang ibinebenta dahil hilaw niya itong binibili sa palengke. May pugo po kaya? Ha? Pugo. Pero 380. May sukli kang 20. Wait lang. Ang tumatayong magulang ni Joey sa bahay na siya palang pinasalubungan niya ng pagkaing ibinigay ni Darlene ay ang kanyang lola na si Lola Corazon. Iniwanan nga siya dito ng kanyang ina. Wala pa siyang restro, ganyan. Sa pagtitinda niya, inipon ko ng inipin yung kanyang mga tape, ganyan. Sobra sa hanggang sa ikinuha ko siya ng birth certificate. Yan, nag-kinder siya. 4 na buwang gulang pa lang daw si Joey nang iwan silang 5 magkakapatid ng kanilang magulang. Kaya si Lola Corazon ang tumayo nilang nanay. Sa ngayon, may kanya-kanyang pamilya na ang kapatid ni Joey at 2 na lang ang nasa poder ni Lola. Sobrang mahal ko po. Salamat po sa kanya. Siya nagpalaki po sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko. Ang pagluluto at pagbabalot ng itlog pugo, nagsisilbing bonding na ng maglola sa bahay. Bago magpandemya, si Lola Corazon daw talaga ang kumakayod sa pagtitinda ng mga ito. Pero dahil sa katandaan, hirap na siya ngayong lumabas ng bahay. Nagpulong kaming 2. Kaya mo magtinda dito na lang sa atin. Oo daw, hanggang sa malayo na ang kanyang nararating, ganyan. Nakakarating na siya ng bayan, marunong na siya. Kako marunong kang bumasa. Tinatandaan daw niya ang kanyang tinasakyan, ganyan. Hanggang sa marunong na siyang mamalingke bago pumasok. Siya pagkakagaling sa school, pagdating magtitinda. Dahil para pambaon niya bukas, ganyan, gamit sa school. Kapag walang pasok sa eskwela, buong araw nag-iikot si Joey sa bayan para makabenta. At nakapag-uuwi siya ng mahigit 500 piso. Sapat sa pang-araw-araw nilang gastos. Makapag-aaral, ganyan. Kung siya may kursong gusto, makakaya niya sa sarili niya dahil wala siyang magulang. Ang gano'n mo to? 20 pa. 20? Sige, 2. Pabili lang. Sige, 2. Salamat po.
Pagkatapos ko po magbenta, binibigay ko po sa lola yung pera po para po may pabili po kaming bigas. Kapag may sobrang kita, si Joey laging may dalang pasalubong sa kanyang lola. Mabait siyang bata. Naglalaro siya, tinutulungan niya ako pag inuutosan ko, ganyan. Minsan naglalaba pa nga yun ng kanyang damit. Maaga mang napasabak sa hamon ng buhay. Ma'am, lera po kayo? Si Joey hindi raw susuko sa kanyang pangarap. Kahit paminsan, inaasar siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang ginagawa. Salamat po. Dahil daw po, nagtitinda din daw po ako. Wala daw po akong nanay. Pangarap ko po makaawan po kami sa kahirapan. Mag-aaral po ng mabuti at nagsisikap po magtinda ng magpugo. Para mag-aral kang mabuti, school supplies, tsaka baon. Para makatulong sa kanyang pag-aaral, may munting regalo ang Good News Team para kay Joey. Narito ang school supplies at financial assistance para sa inyo. Salamat ng maraming. Hindi kakaunti, sadyang marami. Kung saan mo daw gagamitin? Bicycle. At bago kami magpaalam, may take-out din kaming cake para sa iyo at sa iyong lola. Siyempre pa, galing sa pastry shop ng iyong Good Samaritan na si Darlene. Mama! Mahal kita! Ang pagmamahal ni Lola Corazon para kay Joey, wala raw kamatayan. At higit sa mga pasalubong, hiling niya raw na maging maayos ang buhay ng kanyang apo. Brand new year, brand new good vibes din ang hatid namin sa inyo dito sa Good News. Ano ang gagawin mo kung sobra-sobra ang singil sa'yo? 5,000? Bakit ganito ate? Carrots, 250, overpriced to. Dumpling sa kalsada, mala chef daw ang gumagawa. Bili na kayo, naglakad siya galing China. At pag-iibigan ng isang surfer at isang foreigner na buo sa Siargao. Mag-asawang senior citizen, magpagawa ng sasakyan. Ang dapat sana'y 6,000 pisong babayaran, siningil ng 100,000 piso? Kuha ang video na ito sa isang talyer sa Banawe, Quezon City. Nang magpagawa ng sasakyan ang mag-asawang senior citizen na sina Nanay Vicky at Tatay Gerald. 6,000 piso lang daw ang inaasahang babayaran nila. Pero nang singilin na raw sila, umabot daw ang kanilang bayarin sa 100,000 piso? Oh no! Anyari? Ang intention lang namin noon is magpa-change oil. Pero may lumapit sa aming mga tao. Naawa naman ako kasi sabi niya wala pa raw siyang trabaho, wala raw siyang pagkain. Nag-offer siya ng visor. Pero sabi niya, wala raw sa kanya yung rain visor kundi nasa shop. Pero pagdating daw nila sa auto shop, inalok na raw sila ng iba't ibang klaseng serbisyo. Naglitawan na rin ang mga di umano'y sira ng kanilang auto. Magkano naman yan? Mura-mura yan, kaya-kaya yan. Sina Nanay Vicky at Tatay Gerald, pareho nang retired sa trabaho. Kaya naman wala na raw silang nagawa nang singilin sila ng 100,000 piso. 101,000 yung binayaran na. Nandun yung element ng parang kuyog considering na may edad na kami. Talagang nabudol talaga. Masyado namin inasahan yung kabaitan ng mga tao. Nakala namin hindi sila gagawa ng gano'n. Kaya naman ang mag-asawa, ginawa na ito ng aksyon. Nireport namin kay Mayor through email and then umaksyon din yung DTI. Dahil dito, naibalik ang 70,000 pesos ni Tatay Gerald at Nanay Vicky. Nagkaroon na rin ng kasunduan sa pagitan ng mag-asawa at ng may-ari ng auto shop. To my mind, I have forgiven him. Palagpasin na yun, pero hindi na dapat maulit. Sinubukan din ng aming team na hinga ng panig ang may-ari ng auto shop. Pero tumanggi na silang magbigay ng kanilang panig.
Mga kapuso, ngayong tapos na ang holiday season at kailangan na ulit mag-ipon na sinabayan pa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, papayag ka bang mapagsamantalahan sa overpriced na singil? Handa ka bang umaksyon pag nakakita ng ganitong sitwasyon? Yan ang alamin natin sa ating eksperimento. Overpriced kasi Sa isang tindahan gaganapin ang una nating eksena, kung saan ang ating kasabwat na tindera, aktwal na babaguhin at gagawing overpriced ang presyo ng gulay. Carrots, 250. Overpriced to. Irolyo na natin ang Good News Camera. Ma'am, gulay prutas, ma'am. Mahal naman ang carrots mo, 250 per kilo. Oo, ma'am. 250 ang kilo, ma'am. Grabe naman yan. Bulok pa. Sira na to eh. Ang mahal, 250. Isang babae naman ang lumapit sa tindahan. Di ba ito yung mahal sa 250 per kilo? Oo, kabibili mo lang 120. Kahapon pa kasi yun, ma'am. Tiga mo, te. Tiga mo naman yung carrots mo sa 250. Ang pangit. Eh, wala tayong magagawa, ma'am. Kayong talaga ang price niyan, ma'am. Tiga mo, te, yung 250 per kilo. Nang marinig ang pagtatalo sa presyo, si ate napaatras. Una, akala ko anong klaseng gulay yun. Tinanong ko yung anong klase. Sabi na carrot. Kung sa isip ko, mahal naman. Hindi, dapat pantay-pantay din eh. Kung baga, kung ano yung presyo ng kabila, ganun na lang din ko. I-level up pa natin ang eksena. Ang ating ikalawang eksperimento? Handa ka bang tumulong kung makakakita ka ng taong nabubudol? Sa eksenang ito, may magkapatid na kunwari unang beses nakakain sa isang restaurant. Ma'am, anong order po natin, ma'am? Ang kasabot nating budolerang waitress, aalukin sila ng aalukin. Ano po yung ma-recommenda ninyo? Murang-mura lang. Ano bang gusto ninyo? Meron kaming crispy pata, ma'am. Baka gusto niyo crispy pata. Oh, sige po. Mura lang yan, ma'am. Sa mura lang. Okay. Kaya lang po naman. Baka gusto niyo hipon, ma'am. Oh, sige po. Sino mahilig niyo sa pansit, ma'am? Baka may mahilig sa pansit. May pansit din kami. Ma'am, may sabaw kami, ma'am. Baka gusto niyo sinigang. Ang dami. Hindi kaya kukulangin? Hindi yan. Sabi naman nung order, di ba, mura lang. 5,000? Bakit ganito, ate? Ayan na price namin, ma'am eh. Sabi mo kasi mura, Mura lang. lang. Oo. Bakit ang mahal? 5,000? Bakit ang Ma'am, marami po kayong in-order. Sabi mo kasi mura lang eh. Mura nga lang kasi ang dami nyo nang in-order eh. Sinabi ko sa inyo, umuo naman kayo. Eh, syempre pinalabas namin. Nang tumindi na ang sagutan ng customer at ng waitress, si ate na kanina pa nakikinig sa pagtatalo, hindi na napigilang makialam. Wala pa akong magagawa. Ilan ba kayong kakain? Dalawa lang po kami. Sabi mo, dalawa, pina-order mo ng ganyan. Umuo kasi sila, ma'am. Anong kaya niyong budget? Ito okay lang po, ma'am. Sige, bigay mo sa akin ng ano. Ito po yung ano, ma'am. Tingnan mo, dalawa lang silang kumakain, pa-order ka na pa-order. Saan maririnig Kaya nga po, ma'am eh. Kaso nga lang umuo kasi... Actually, sige. Umuo kasi sila, ma'am. Kawawa naman sila. Kaya nga po, ma'am eh. Umuo naman kasi sila, ma'am. Di in-order ko po. Nakita mo dalawa sila para pakainin mo ng ganyang karami. Sige, Ito kumain po. kayo. Kumain kayo. Anong gusto niyo? Sige. Good news! Thank you, Kapuso, ha, sa iyong pagtulong. Kasi narinig ko siya kanina pa, very intimidating yung kanilang pag-uusap. Kawawa eh, 2,000 lang yung pera, so kawawa naman. So napapahiya na siya eh. Sa isip ko, may pera naman ako, bilhin ko na lang. May mga tao talaga napakadali nilang maloko, napakadali nilang sumakay sa isang bagay. Maraming tao ang nagre-reklamo. Yung iba naman kaya nananahimik, hindi nila alam na naloko pala sila. Later on na lang nila malalaman na naloko sila kapag nag-compare sila o may sumita sa kanila. Protektado ng batas ang karapatan ng mga consumer para sa patas na presyo ng mga bilihin. Sa Republic Act 7581 o the Price Act, ipinagbabawal ang illegal price manipulation o yung pagpapataw ng presyo lagpas sa mandated price ceiling. Ang sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaring makulong. Kaya mga kapuso, tandaan, masama ang manlamang ng kapwa. Maging patas tayo sa bawat isa. Para ang bumalik sa atin, hindi parusa. Sige, kumain kayo. Kumain kayo. Anong gusto niyo? Sige. Kundi good karma. Sino itong naka-all-out chef costume na ito na naglalako ng dumpling sa kalsada? Balikan ang kanilang kwento at kamustahin natin ang kanyang negosyo.
Eh sino ba namang hindi gustong swertehin? Kaya naman karamihan sa atin, tuwing sasalubungin ang bagong taon, pampaswerteng pagkain ang inihahain. Itabi nyo na ang ubas ngayong 2025 dahil nasa dumpling daw ang tunay na tagumpay. Mga darling, ang masarap na authentic dumpling, dito raw makikita sa Taguig. Mula sa kusina mismo ng purong Chinese national na si Tony. At kung akala nyong sa 5-star hotel o isa sa mga nagsososyalang resto sa Taguig ang food trip natin, kalma bes! Dahil ang dinarayong authentic dumpling, dito sa tabing kalsada pala makikita. At ang agaw pansing bihis ng tindero nito, isa lang daw palang costume. This snack is from my hometown, Shandong province. It's very popular there. And I think most Filipino people don't have the chance to taste it. I think that's a good idea. So we start this business. Pero si Tony, hindi pala isang tunay na chef, kundi isang empleyado sa BPO company. When the pandemic hit, then we work from home. By that time, I already have the idea to start my own business. Ang recipe ng authentic dumpling na tinitinda, itinuro sa kanya ng isang Chinese chef. Maging ang mga pampalasa, mula pa raw sa China. May palamang pork and green onion ang dumpling nila na binalutan ng steamed bun. At dahil ang panglasa nating mga Pinoy sadyang kakaiba at ma-eksperimento ang mga parokyano, eto't hindi magkamayaw sa pagsample ng viral dumpling. Masarap tapos authentic and also unique yung lasa niya. And for 20 pesos, it is worth it. Curious na ako, kaya bumili ako. First time namin titikman, mukhang masarap naman ito. Sa negosyong ito, katuwang ni Tony ang Pinay na asawa na nakilala raw niya sa social media. Nagkakilala po kami sa Facebook. Doon na po nag-start yung communication namin. 2018 nang umusbong ang pag-iibigan ng dalawa. Kaya si Tony agad pumunta sa Pilipinas. After 2 months ng pagbalik nila, then bumalik po ulit siya dito para doon na po namin ni-start na i-process yung paper namin. Then dinala niya na po ako. Doon po kami nagpakasal sa China. Ang mag-asawa, biniyayaan ng isang anak. Nakalaunay, kanila ring iniuwi rito sa Pilipinas. Si Tony po, isa po siyang mabait na asawa, responsableng tatay, tapos sumaalaga naman po siya. Mala-teleserye rin daw ang kanilang kwento. Dumaan din daw kasi sa matinding pagsubok ang kanilang negosyo. Firstly, is the time allocation. I don't have enough time to do this business since I still have my full-time job. Secondly, I don't have a lot of money to put in as capital. Nag-start kami, 500 grams lang po siya, then 27 pieces po. Naubos po namin, so nagre-range po siya ng almost 1,000 lang po a day. Dito raw naisip ni Tony na magsuot ng uniforme ng isang chef habang nagtitinda ng dumpling sa palengke. Dahil sa paandar niyang ito, talagang mapapansin mo siya. Dahil naka-chef uniform at naka-chef toque pa yan. Naispatan siya ng mga netizen at agad nag-viral sa social media. At galing pa nga siya sa mainland China. My position, dumpling specialist. Actually, I'm very happy to see that people like it. By that time, we actually still losing money. We didn't earn much money, but I'm very happy when people just taste, wow, it's really amazing. Pero bukod daw sa timpla, ang good news niyang dala, ang kanyang authentic Chinese dumplings, abot kaya sa murang halaga. Only 20 pesos per piece, yes. We give discount 6 piece for 100 pesos. Hello, Mang Kaposo. Join me to sell dumpling in Palenque. Gamit ang kanyang paandar na bisikleta, itong si Chef umariba na sa pagtitinda. Pero sa kalsada palang papuntang palengke, ang mga customer, abay, hinarang na siya para bumili. Pasok mga suki! Pili na kayo! Naglakad siya galing China! 5 pieces na. Eto, at may pa-promo pa siya.
Buy 5, get 1 free. Ay, ganyan. Ano ba yan? Ngayon ba ko nakakita ng ganyan? Ay, ang sarap. Ibang lasa. Ibang lasa sa nakakain ko dito. Dalawa? Okay. Wala Tagalog, man. 6 piece, man. Thank you. Everyday po, inaabangan ko siya kasi masarap po yung dumpling niya. So sold out already. Huwag raw ismulin ang kanyang negosyo dahil pagdating sa lasa, panalo naman ito. At dahil sa tulong ng kanyang misis, ang kanilang business nakaka-impress. Dahil nga sa sipag nilang mag-asawa, ang kanilang business dinagsa ng madla. The secret to a successful business is follow your dream and hard work. Kaya ngayong bagong taon, magpakabusog sa pasabog na dumpling at malay nyo, kayo naman ang swertehin. Ang dapat sana'y surfing session lang sa Siargao nauwi sa matamis na pagtitinginan. Balikan ang kwentong pag-ibig ng isang Pinoy surfer at foreigner. May love life na ba ang lahat ngayong bagong taon? Ang British national na si Serenity, nahanap ang kanyang serenity sa beautiful island of Siargao. Sino kaya ang maswerteng the one? Walang iba kundi ang ating kababayan na laking Siargao, si Melvin. Pero paano nga ba sila dinala ng alon papunta sa isa't isa? I've always wanted to travel since I was like really young. I wanted to get out and explore the world and travel and see new cultures. Bukod sa kagustuhan niyang mag-travel, may dahilan pala kung bakit gusto niyang libutin ang mundo. And I was doing like 14 exams in the space of 1 month and it was really intense. At that time, a breakup of a long-term relationship I was in at the time, I knew I wanted to go away and travel and see the world and get some time to myself to really like heal and move on and process everything that happened. Kaya naman si Serenity, nilipot ang Southeast Asia para makapagpahinga. Nagpunta sa Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, hanggang sa makarating sa Pilipinas. At ang isa raw sa nakabighani sa kanyang puso, ang likas na ganda ng Siargao. My first visited here in like April-May time last year. I just love the island, I love the vibe, the people. Dito niya nakilala ang surfing instructor na si Melvin. Bago ko nakilala si Serenity, dati yung buhay ko, pumapasok ako kahit anong trabaho, kung wala akong student, nag-apply ako ng labor, harvest ng palay. Pero nang makita si Serenity, ang mundo niya tila nagkaroon ng kulay. Sobrang maganda talaga. Parang sa piling ko parang nanaginip lang ako. Doon na nagsimula yung mga kulita namin. Doon na nagsimula yung parang doon din, parang sa tagal namin nag-usap doon sa dagat. Parang kinubuan ako ng yung feeling sa kanya, pero hindi ko pinapakita sa kanya. Pagkabukas, surfing naman kami, parang excited ako, parang palagi ako excited ako gumising. Aba, unang kita pa lang, parang na-love at first sight na. At sa bawat araw na magkasamang nagsasurfing, mas lalo raw napalapit ang dalawa. There was a little bit of feelings there, but we were mainly just friends. We just clicked really well. We got along really well. It was more. Pero ang kanilang namumuong love story, naunsyame. Si Serenity kasi, nag-travel naman papuntang Japan at Bangkok. Naano ako, nung pag-alis si Serenity dito, tapos pumunta sa ibang bansa, dun sa Japan, halos 1 week, parang nawalan ako ng lakas. Obviously, me and Melvin ended up getting along way better than I thought, and these feelings developed way quicker than I thought. Namimiss ko yung mga ginagawa namin, yung mga lalo na yung smile siya, tapos palagi siya nakatawa.
left, about a week after I left, he was messaging me, asking me how I was, what I was doing. For like the whole of the time I was in Japan, I was FaceTiming him every single day for like 4 or 5 hours a day. Pero ang kanilang atraksyon, matindi pa sa hampas ng alon. Nang si Serenity, hinila pabalik kay Melvin. I didn't expect all this to happen, but when it did, I was like, I can't leave now. Like, we've fallen in love. I was like, I don't want to go back to England. I just was like, I'm just going to stay here for as long as I can. When I'm around Melvin, I'm always smiling and laughing. Like, I don't know, it's just like a warm feeling. I always just feel good energy and like at peace and calm and relaxed. Just feel upbeat and I feel happy in myself. And I'm always smiling and laughing. Ang pangalawang pagkakataong ito, hindi na pinalagpas ni Melvin, kaya dumamoves na siya kay Serenity. Pero dahil magkaiba ng kinalakihan, ginawa raw nila ang lahat para magkaintindihan. Yung pag-pronounce mo ng yung lingwahe niya, tulad ng nasabi niya, can you pass the water? What? Water? Tapos natawa siya. Tapos sabi ko na, what? What water? Water. Nay, sabi niya. Iba pala. Water pala. I've been here, 7 months, and I can speak probably like 50 words or less. But I try. I do try, and I'm trying to learn, and I do always ask him, like, how do you say this? What does that mean? Mahal na mahal kita. It's what you taught me how to say, I love you. In Tagalog. It's Tagalog, isn't it? It's Tagalog. Ang lahat ng ito, kanilang nalampasan. Kaya naman ang status nila, magdadalawang taon ng in a relationship sa isa't isa. Because he's funny, he's kind, he made me feel really special. Got along so well and like really clicked. Pero dahil magkaiba ng lahi at itsura, ang dalawa, hindi raw nakalalagpas sa ibang mapangmata. Pero dahil magkaiba ng lahi at itsura, ang dalawa, hindi raw nakalalagpas sa ibang mapangmata. Sa online, nag-comment sa amin, maraming talaga ano sa akin. Ba't siya pa yung pinili mo? Na yung parang tinilang, hirap lang daw ako. Pero kung may hinihintay nga raw silang opinyon mula sa iba, yun ay ang pagpayag ng kani-kanilang magulang sa relasyon nilang dalawa. Lalo pa at ang ama ni Serenity mula UK, lumipad pa Pilipinas para puntahan ang anak. They were like, you can love who you can love as long as you're happy. And he looks after you, like they did not mind at all. And I was actually quite like relieved about that. Aladok, ibalik ka mo sa iya. Pero ipakita ko sa iyo na puno na ako pagpayanggan ng mga bata. Kahit pa nasa United Kingdom si Serenity ngayon, para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, ang dalawa, together forever pa rin daw ang drama. Melvin, I promise to always support you and be there for you. And I promise to always love you. Dahil para kina Melvin at Serenity, ang kanilang pag-iibigan, hindi lang daw pang isla ng Siargao. Dahil saan man sila dalhin ng alon o sa ibang bansa, mananatili silang matatag. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good-news yan. Na-good vibes po ba kayo? Ituloy natin ang mga kwentong nakakaaliw sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.